Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo, na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila
namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kaniyang iniingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang kanyang pangalan. May nagsabi, siya'y si Juan Bautista, na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias
nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian, kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwan ng Pebrero, sa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. At muli sa ating Ebanghelyo, bagamat ito ay mahabang kwento, pero ito po ay nagpapaalala sa atin na matuto tayong manindigan sa kung ano ang katotohanan, ipaglaban kung ano ang tama at mabuti ayon sa itinuturo sa atin ni Jesus. Manindigan sa katotohanan. Sa unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, ipinaalala dito na sa mga mag-asawa dapat manatiling tapat sa isa't isa. Kaya nga kung mag-aasawa at magpapakasal, magkukumit sa isa't isa. Bagamat sa realidad, mayroong sa mga mag-asawa, yung isa bumigay. Yung isa hindi naging matatag. Pero sa umpisa pa lang, nang sila ay ikasal, pinaalalahanan na sila na dapat silang maging tapat sa isa't isa. Hindi natatapos sa kasal ang mga pagsubok na kailangan nilang harapin. Kaya nga sa Ebanghelyo, ito din yung isang issue na nais ituwid ni Juan Bautista tungkol dito kay Herodes at kay Herodias. Ang kanilang pagsasama ay hindi nararapat. Pakikiapid ang kanila pong ginagawa at ang nakadagdag pa sa matinding kasalanan ay mismong asawa ng kapatid ni Herodes ang kanyang kinakasama. Pero yun nga po, no? Isang paalala din ito sa atin na huwag tayong matakot, manindigan sa katotohanan. Si Juan Bautista napugutan ng ulo dahil sa kanyang ipinakitang katatagan at katapangan. Hindi niya inaaway itong si Herodes at Herodias. Pero sa tingin nila, kontrabida si Juan Bautista sa kanyang pinagsasasabing paalala. Kaya nagalit
o nagkimkim ng galit si Herodias kasi pakiramdam niya nangingialam ito o kaya naman sadyang dahil parang nag-iingay si Juan Bautista. Pero ito ay paalala lamang sa kanila. Ngayon, sa atin, nakakalungkot na katotohanan, marami sa atin palasimba, nagro-rosaryo, nagnunubina, mga taong simbahan, pero kumukonsinti sa mga opisyales ng gobyerno sa ganitong pamumuhay. Anong gagawin natin ngayon? Kasi hindi tayo, kasi, mahalaga ang ginagampanan ng mga taong sa gobyerno. Sila ay inatasan, inilagayan ng Diyos para pamahalaan ang bawat bayan. Para nang sa ganon, ang buong mundo ay mas maging maayos. Pero ano ang nangyayari? Sa kasalukuyan, marami tayong opisyales ng gobyerno ang sila mismo dahil sa kanilang maling pamumuhay at pagsasama na salungat sa kautusan na natutunan natin, sila mismo ang gumagawa ng lusot, gumagawa ng batas para malusutan ang kanilang mga maling ginagawa. Ang mga pabor sa divorce, sila ang may problema sa kanilang buhay may asawa. Ang mga pabor sa abortion, sila ang may problema sa kanilang pagkakaroon ng anak. Pero kaya sabi ko, tayo ba mga taga-simbahan, mga nagsiserve sa simbahan, ano ang ginagawa natin? Pinipili pa natin, ibinoboto pa natin. At kapag naririyan sila, magpapapicture ka pa. So, ito yung pinapaalala sa atin, ha? Matuto tayong manindigan. Hindi natin sila hinuhusgahan, pero hindi dapat kinukonsinti. Kaya tuloy, tayo mismo nag-aaway-away sa loob ng simbahan. Hindi tayo ang magkakalaban, hindi tayo dapat naglalaban-laban, kundi ang dapat nagtutulungan tayo para makapili tayo kung sino ang masigin na nararapat na maglingkod dahil ang ating pinipili ay nagkakaroon ng malaking epekto sa buhay ng bawat pamilya. Yung mga criteria, pinag-iisipan natin, pinagninilayan natin, ano ba ang kanilang mga, nung siguro nakalipas na araw, Kasi ngayon, nanonood din po ako ng mga candidates, yung mga interview, mga tanong, at kung ano yung kanilang mga plataforma, ano ang gagawin nila pagdating pag sila na ang naluklok. Sabi ko, itong kandidatong ito mukhang bago, mukhang sana mabigyan ng pagkakataon. Nililista ko, itong pangalan na ito. Kaso nung marinig ko na yung kanyang prinsipyo na dapat payagan ng abortion, X. Kayo ba nag-iisip? Mag-isip na mabuti. Huwag puro pera. Huwag niyong hayaan yung mga tinatawag nating prinsipyo, palabra de honor, delikadesa. Alam pa ba natin yan? O madaling matabunan kapag binigyan ka na ng 1,000 ng isang politiko? Pero taong simbahan yan, madali pang maunawaan na, sige, yung mga nandyan sa may tinatawag nating laylayan ng lipunan, sige, kasi hindi naman sila nakakapakinig ng ganito mga paliwanag. Pero tayo, na mga taong simbahan, napapakinggan mo ito, tapos sa pera ka lang, mauuto kung sino ang pipiliin mo sa pagboto, mahiya ka naman.
Mahiyaan naman tayo kapag umaharap tayo sa salamin na dahil sa ating kontribusyon para maluklok ang isang taong gagawa ng batas sa divorce, gagawa ng batas sa pagpatay, gagawa ng batas para makapanloko, mahiya ka sa sarili mo. Pero nawa, mas maging matatag tayo, mas manindigan tayo sa mga itinuturo sa atin ni Jesus. Sa itinuturo para sa isang mas maayos, matiwasay na pamumuhay. Amen. Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ito
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.